No, meron akong konting porsyento na umaasa na magmilagro ang langit na mai-release talaga o na hindi ma-confirm ang charges, na hindi ma-affirm ang jurisdiction, pero bayad na nga, sabi nga ng comment ninyo, is bayad na ay nagsabuata na. Malinaw yan sa sikat ng araw na yung ICC, mga tiwali dyan sa ICC, o maybe halos lahat yung mga putang inang yan, ay nakatanggap ng maleta dahil kasama again yan sa 18 Marines Expose. Nandito pa rin ako at ayan, terno ang ating damit at ating buhok today. Okay, so pag-uusapan natin yung statement ni Kitty Duterte at ang confirmation of charges ni PRRD, ang affirmation na kung saan ay sinasabi ng ICC na meron silang jurisdiction kay Pangulong Duterte. Alright, tignan muna natin dito ang ating okay, so later may paparinig tayo. Wait. Paki-share niyo muna yung aking alindog. Okay, so of course, talaga namang malinaw pa sa sikat ng araw na kinukuyog talaga ang mga Duterte. Okay, kinukuyog talaga, pero after the affirmation of jurisdiction ng mga julul sa ICC ay kinahapunan ay nagkaroon ng statement si Kitty Duterte. Si Kitty, ang sinasabi ni Kitty doon sa atin lahat, ito yung exact statement niya. Sabi niya, "Do not be fools and think he will die with his body. He burns in the bluest of blue. Through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Duterte, and through me, who is nobody yet, just his Kitty." So mga babayan, ang sabi ni Kitty dito na ang konteksto nito na kahit anong gawin ng mga kalaban, ng mga bangag, ng mga dilawan, ng mga pink lawan, okay, na sa tingin nila dahil napakulong nila, na-kidnap nila actually ang PRRD, physically nandiyan sa daig, ay tuluyan na nilang mabura, okay? Mabura sa puso, sa isipan, o sa larangan ng politika ang pangalan o si Pangulong Duterte mismo sa atin sa Pilipinas. Ang sinasabi ni Kitty dito ay mabubuhay o mananatili si PRRD sa katauhan, okay, ng kanyang mga anak, which is binanggit niya nga yung mga pangalan. Sinasabi ni Kitty, no matter how much you hate PRRD, there will always be someone, no scratch, there always be someone. Ayan. Sabi niya, there will always be millions who love him just as much or even more. If you think you will win, sabi niya, no, you will not. Because either way, invictus. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, ang sinasabi dito na ni Kitty, sa kabila ng mga puot, galit ng mga trolls, okay, na pinakawalan ng mga kalaban, okay, ng mga bangag, at yung talagang mga nagagalit katulad ni Jolol Trillanes dahil sobrang bitter talaga niyan, mga kababayan. Isa, dalawa, let's say, 1,000,000 man ang nagagalit, kunwari, na mga trolls. Dahil alam naman natin yung mga nababasa na sa social media, mga trolls lang naman yan na hired ng mga kalaban. But there's always millions and millions of Filipino people na nagmamahal kay PRRD. Alam nyo, ano naman yan? Given na yan. Alam na naman natin na ang dami talagang nagmamahal kay PRRD all over the world. Napatunayan natin, birthday niya, any occasion, anniversary ng pagdukot sa kanya, nandyan talaga ang mga Pilipino na hindi mo makikita sa ibang mga politiko, kahit sa history ng mga politiko ng Pilipino, hindi mo makikita na gano'n yung pagmamahal. But gano'n pa man, given na yan, mga kababayan. Actually, medyo mabigat yung ating pag-uusapan dahil alam nyo naman, di ba, na
nagkaroon talaga ng mga eksena in the past na tayo mismo na sumusuporta kay PRRD at yung mga double agents like the Alpots at everything, meron talagang mga eksenang kaganapan. So, di ba, lagi kong sinasabi, mga palangga, na ayoko maging pessimistic, ayoko maging negative, pero hindi, masakit man sabihin na hindi talaga pakakawalan si PRRD. Remember yung statement na yan, nung time na July, August, September, nung may mga eksena talaga ang mga double agents o yung, ang tawag dito, yung mga kalaban. Okay, balikan natin. Kasi hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ito eh. Alam niyo yon, dahil ito yung nakaraan, ito yung nakita natin. Dati, okay, itong si Kaufman, alam niyo naman, buwisit talaga ito, di ba? Intrigero at iniintriga din si Harry Roque. Masalimuot actually yung pinagdadaanan dahil even mismo within our group, okay, hindi natin nakokontrol na meron talagang mga double agents, meron talagang namumulitika. Balikan natin yung ginawa kay Hanilet na hanggang ngayon, di ba, hindi nakabalik yung kanyang pag-visit kay PRRD. So, ang dami nating pinagdaanan. So, recap lang natin, nag-aaway-away tayo yung mga solicitors hanggang ngayon na pinaasa kayo. Ano ba yung mga pinaasa sa inyo? Alright, number 1, pinaasa kayo na marirelease si PRRD. Remember the interim release? Mga optics ni Amy Marcos, katulong niya yung kanyang mga double agents, nagbiyahe pa dyan, na sinasabi na mapapalaya si PRRD, na ito na. Remember that? Okay? Na even the chipmunk, okay? Although nandyan pa rin. Well, balikan natin kasi huwag tayo maglokohan dito na nagpa-viral sila na naku, ito na, mapapalaya na si PRRD. Then, yung mga bayaran ni Amy, nung nag-travel si Amy Marcos papunta sa Hague, alam niyo naman yung mga eksena. Naku, ito na, mapapalaya na. Nag-usap na, nag-picture si Kaufman, nag-optic si Kaufman at saka si Amy Marcos. Tapos binudol kayo, pinaasa kayo. Diba? Then yung Tay Kami naman. Ito yung masakit na talagang naluloko. Well, kami hindi. Yung iba sa inyo. Iba nga dyan, nagalit pa sa akin. Diba? Iba nga dyan, nagalit sa akin, tsaka kay Harry Roque. Diba? Pero ang sinasabi ko sa inyo, teka, pakinggan muna natin. Ito yung masakit. Dahil kinukuyog talaga tayo. Pakinggan lang muna natin dito si Spokes. Okay, yung sinasabi ni Spokes Harry, may vlog siya ngayon. Ang dami ting issue pero tignan natin isa-isayin natin. Right. Tignan natin ito mga hitad, mga palangga. So, for sure napanood yun ng iba sa inyo. Ini-insist noon, not really ini-insist, minumungkay ni Spokes Harry Roque na baka pwedeng subukan yung tinatawag na international, yung domestic remedy na sinasabi niya, which is ang pinapaliwanag niya dyan, International Human Rights Remedy. So para magawa mo lang yan, mag-file ka ng domestic remedy, mag-file ka sa Netherlands, mga kababayan, na i-depensa na kidnapping ang ginawa kay Pangulong Duterte para makarating sa European Court of Human Rights. Yan ang pagpapaliwanag ni Spokes Harry. And yun, nagkaletse-letse dahil yung iba sinasabi na si Harry Roque ay nakikialam, ba? At hindi iba, even si Kaufman nagsasalita ng ganyan against kay Harry Roque. Pakinggan nga muna natin si Spokes Harry Roque. Ang kalusugan at pamapatunayan na hindi siya nagkakasala. Ang pag-asa na lang po na makauwi is pag nagkaroon ng supervening event, pag lumala ang kanyang estado ng pag-iisip at kanyang kalusugan, at babalik muli ang mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. No? Dahil lang talagang kondisyon naman sa interim release, kung merong pangangailangan, yung physical at mental condition ng nasasaktal. Gayunpaman, bagamat tayo po'y nalulungkot, bubuhayin ko po muli yung aking suhestyon. Siguro panahon na para questionin natin yung legalidad
ng pagkakaaresto kay Tatay Digong. Sa tingin ko, wala na pong mawawala ngayon dahil wala na kahit anong pag-asa na mapalabas si Tatay Digong na mas maaga dyan sa ICC. Wala na po, tuloy na po ang paglilitis dahil na-confirm na ang charges at na-affirm na ang jurisdiction ng at siguro wala pong mawawala. Subukan na natin yung aking minumungkahi, yung ating gamitin ay ang international human rights remedies na hindi ka po pwedeng gumamit kung hindi nagkakaroon ng exhaustion of domestic remedies. Ang aking suggestion po muli ay questionin yung legalidad ng pagkakaaresto sa kanya dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping. At sa aking paninindigan, kapag ang jurisdiction ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping, dapat mawala ang jurisdiction ng hukuman. Ultimately, ang magdedesisyon po niya sa aking suggestion ay ang European Court of Human Rights dahil siya po ay nakakulong sa Europa, sa teritoryo ng Netherlands. Pero bago ka makarating doon sa hukuman na yan, kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman ng Netherlands dahil ang Netherlands naman ang siya nagkukulong sa kanya. No? Bagamat ito ay dahil sa tinatawag na headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng International Criminal Court. Gayunpaman, ang may obligasyon na itaguyod ang karapatan ng due process ni Tatay Digong ay obligasyon ng Estado at hindi naman po ng International Criminal Court dahil hindi naman po bansa ang International Criminal Court. Sana po magkaroon ngayon ng pagkakataon para repasuhin yung ating suhestyon. Itong suhestyon ko naman po ay dahil kinakailangan sa tingin ko pag-isipan ang lahat ng mga pamamaraan para makauwi na si Tatay Digong sa lalong mabilis na panahon. Yan naman po siguro ang kagustuhan ni Tatay Digong. I think hanggang doon na lang yan. Alright, so mga kababayan, sana pwedeng puntahan yung ganong pamamaraan o way baka sakali, di ba? And I hope, alam naman natin ang family ang decision makers, sila Vice President Sara at mga kapatid niya. I think yun ang natin, yun ang nakikita ni Spouse Harry Roque kasi kung naalala ninyo last year nandiyan ako na pinag-uusapan niya ni Spouse Harry at yung lawyer na supposedly hahawak diyan sa kasong yan na domestic legal remedy kasi nagkaroon ng mga issue, may mga eksena at syempre pinaasa tayo ni Kaufman na magkakaroon nga ng interim release si PRRD. Pinaasa tayo ni Amy Marcos na nag-hearing. Remember, yung mga kaputahan. Alam naman natin na pinagkanulo talaga si PRRD dyan sa ICC. Kaya sabi nga natin, somehow, meron akong konting porsyento na umaasa na magmilagro ang langit na ma-release talaga o na hindi ma-confirm ang charges, na hindi ma-affirm ang jurisdiction, pero bayad na nga, sabi nga ng comment ninyo, is bayad na, ay nagsabwata na. Malinaw yan sa sikat ng araw na yung ICC, mga tiwali dyan sa ICC, o maybe halos lahat yung mga putang inang yan, nakatanggap ng maleta dahil kasama again yan sa 18 Marines Expose. So now, ano ang mga natin? Ano ang gagawin natin? Ano bang sabi natin? So, kinukuyog na ang mga Duterte. Matagal na yan. So, di ba, naka-headline lahat yung tungkol sa suspicious daw na mga nakaw na yaman na 6-something billion laban sa kay Inday Sara. Alam mo, hindi naman na yan bago. In 2017, ganyan din yung narrative, yung kasinungalingan ni Talawan Trillanes. Di ba ganyan din? Tinira niya si Pulong, si Mans, meron daw 6-something. I think mahilig talaga si Trillanes sa number 6. 666 kasi demonyo yan eh. Ganyan din yung nirelease niya dati na kasinungalingan. 'Di ba? Yung tungkol sa drug smuggling daw na involved dito sa kay Pulong, kay Mans Scarpio at syempre kasama na yung buong pamilya. Ang figure before is like 6.4 billion sa shabu shipment, 'di ba? And now naman yung suspicious daw na 6 billion, 6-point-something billion na binabato ngayon kay Inday Sara. Well, i-release na, okay?
napatunayan naman na yung nagsisinungaling talaga ang itong si Trillanes at yung mga maletas kongresistas. Alright? Katulad na lamang ng sinasabing yung sa SM Lanang, okay, sabi nga nito, sa SM Lanang daw, okay, na nag-deposit, sinasabi ni Talawan na nagdeposito, okay, ng dirty money. Right? Ngayon, mga kababayan, na sinasabi niyang 2011. Pero during that time, hindi pa existing. Okay? Hindi pa existing yung SM Lanang. So, ang daming nagsusuntukan, nakasinungalingan, at sinasabi nga ni Inday Sara dyan na ang magdanantigat. Ano may sinabi eksakto ni VP Sara? Wait. Alright, tingnan natin na. Okay. Ang sinasabi ni VP Sara dyan, mga kababayan, may statement sa dyan. Okay. Na sinasabi niya, for nearly a decade, Mr. Trillanes has been peddling the same incredible story, exactly, about alleged billions in bank accounts from 2016 to 2026. Nothing in his narrative has changed. What has changed, however, is his machinery now backing him. Okay? Si Bangag, sabi niya, today, he is backed by a sitting president who must be compelled to submit a simple drug test. Lobender, members of the House of Representatives that have received maletas and have repeatedly discarded constitutional limits. All right? Sabi ni Inday Sara. Yan. All right. Sabi niya, nasaan na yun? Today, he is backed up by a sitting president who must be compelled to submit a simple drug test. Lobender, members of House of the Representatives that have received maletas and have repeatedly disregarded constitutional limits, a commission on audit that appears to time its issuance in a manner that conveniently aligns with political attacks and newly installed AMLAC officials who remain silent and refuse to clarify that there have been no findings of violations of anti-money laundering laws and the billions of pesos in bank accounts are untrue. Well, sinabi ko na namin kahapon yan, kami ni Spokes, na hindi lahat ng numbers na sinasabi niyan katotohanan. Sabi ko, baka mamaya tinutukan or nabayaran na itong taga-AMLAC dahil nga gagawin lahat ng Bangag administration ni Liza Tanas, ni Bangag, okay, ang mga fabricated numbers, fabricated story, fabricated crime para idiin si Inday Sara. Okay? Ginawa nila yan. Ginagawa din sa kalaban, ginawa sa akin. Kaya may mga fabricated cases, crimes na itanim sa akin dyan sa Pilipinas. Fabricated crime na itinanim doon kay Sheena na kinidnap ang kanyang 2 anak. Remember the Turkey extraction? Diba? So magaling talaga ang Bangag administration na yan. So sabi nga ni Inday, hindi rin may kakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang susunod na aligasyon at kaso laban sa akin na nagsimula matapos akong umalis sa gabinete. Okay? Sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis sa aking service record, hindi ako kailanman magkakaroon ng kaso. Nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking true, lahat ng aking ari-arian at pera ay dineklara ko sa aking salin. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. True. Okay? Kasi sabi ni Inday dito na habang lalong lumalalim ang paggamit ang pag-aabuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahalata ang kanilang takot na managot. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganun din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyon-bilyong pisong ninakaw nilang inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyon-bilyong piso sa flood control projects? Nasaan ang konkretong solusyon at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan, kagutuman? Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan natin mga kababayan? Alright? Huwag po tayong panilinlang sa ingay ng impeachment na ito dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas at dumadaan sa tumitinding hamon na buhay. Okay, mga kababayan.
Well, alam na natin yan na talagang ang target, imbis na pagtuunan nga yung problema ninyo dyan sa Pilipinas, ay pagtuunan si Inday Sara. At sinagot na yan ng kanyang mga abogado na hindi impeachment court ang maletas kongresistas. Sasagutin nila, di ba, before the, what do you call that, the impeachment court, which is yung Senado. Okay? So sinagot na nila yan, yung mga kaputahan ni Trillanes, ni Laila de Lima, na mahilig sa boto, di ba? Nasagot na lahat yan. So mga kababayan, alright, teka lang, meron pala tayong, may hanapin tayo. Mga palangga, well, alam naman natin na talagang yan ay sabwatan talaga yan ng mga bangag para hiyain, ilagay sa international news, media, social trolls nila, social media trolls, mga kababayan, si Inday Sara at ang mga Duterte. Sabi nga ni Kitty, huwag kayo magpaloko na kahit na si Pangulong Duterte ay nasa loob o kahit ano man ang mangyari, hindi nila kailanman mapapatay. Okay? Ang legasiya, ang mga nagawa ni Pangulong Duterte. Kaya yan lang ang kaya nilang gawin, sirain ang mga Duterte, lalo na si Inday Sara. Alright? So yun yun, mga palangga. So malinaw yan na Marcos bangag ang may gawa niyan. Marcos bangag kasi alam nila talaga hindi na sila mananalo laban sa mga Duterte, laban kay Inday Sara when it comes to clear and honest election. So ang kanilang gawin ngayon pa lang sisirain na. Di ba naka-headline? Mayaman pala, may 6 billion pala, ganyan-ganyan. So optics yan. Diversionary yan. Diversionary sa pasabog ni Zaldico na ang tunay na mastermind ay si Bangag na tumanggap ng male-maleta, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Tambaluslos ng bilyon-bilyong pera ninyo. Now, mga kababayan, kaya yung mga sinasabi ng mga kalaban, katulad na sinasabi nila kailangan pumunta si Inday Sara, umattend dyan sa maletas kongresistas, kaputahang ano na yan, sarili nilang impeachment hearing. Nagkaroon sila ng sarili nilang impeachment court, which is, pinaliwanag na nga ng mga abogado ni Inday Sara na ito ay hindi sila ang proper body, proper institution, proper o hindi sila korte para litisin si Inday Sara ang kanilang ginawa dahil hindi umepekto yung Madariaga story. Nagsuntukan din yung mga kasinungalingan doon, di ba? Yung painting ni Madariaga, yung paiyak-iyak, then ito yung another optics nila na gaguhin kayo na kailangan tayo mga supporters, ay, totoo pala, naku, hindi na tayo susuporta sa mga Duterte kasi may 6 billion pala, ganyan-ganyan, na yaman, di ba? Yung unexplain nga ng bobong na AMLAC na pinapaliwanag, ano ba yung suspicious transaction, okay? Yung may pinasok ka na more than 500,000 and 1 o 500,001 peso, 'di ba? Yun daw ay suspicious transaction na in and out, okay? Outflow and inflow, ang pinapaliwanag nila ay suspicious. So ang paglabas-pasok ng pera sa ganitong halaga ay kaduda-duda at ito ay kinumpute na nila na yun, di ba? Kinumpute lahat yun, di ba? Then yun yung nag-end up sila sa multi-billion, 3 billion, 6 billion. Ang dami nilang computation. Hindi natin isa-isa niyang kaputan na computation na yan kasi hindi naman facts yan. Yun ay katang isip o gawa-gawa para idiin talaga si Inday Sara. So ngayon, eto yun, ang role kasi ng maletas kongresista, ng mga ulol na yan na tumanggap ng male-maleta ay sirain si Inday Sara sa mga headline para tayo ay maloko or baka mag-change of hearts tayo na, ay, oo nga pala, ganyan, ganun. Pero hindi mangyayari yun kasi nararamdaman nyo mismo na naka-experience, okay, kung ano yung Duterte leadership. Kayo mismo dyan sa Davao. Okay? At yung, mga nakakakita, nakakaalam kung ano ginagawa ng Vice President. So, hindi nila mapapatay kailanman.
Okay? Ang legasiya ni PRRD through Inday Sara, which is sabi ko nga, yan ang sinasabi ni Kitty na invictus, okay? Undefeated, unbeatable, okay? O hindi kailanman kung mawala man later on in the future, 'di ba? Si PRRD, which is lahat naman tayo pupunta doon, mananatili ang pagmamahal ng taong bayan mananatili sa puso ng taong bayan ang pagmamahal kay Pangulong Duterte dahil sa ipinakita niya, dahil sa ginawa niya. At yan ay bubuhayin at hindi mamamatay sa katauhan ng kanyang mga anak, lalo na kay Inday Duterte, kay Inday Sara, na nakikita natin na ito talaga ang magtutuloy, okay, sa mga kabutihan na ginawa ng kanyang tatay. Well, actually hindi magtutuloy kasi sa Davao naman, 'di ba? Sa Davao naman ay si Inday ay talagang kabutihan ang kanyang ginagawa. Remember? Yung ginawa ni Inday Sara nung siya naging mayor ng Davao, yung mga, 'di ba, yung mga ang tawag dito, yung mga government employees sa mayor's office, may mga TV doon. Naalala niyo 'yon? Tapos pag break time, nanonood sila ng TV. Anong ginawa ni Inday doon? Pinagtatanggal yung mga TV doon. 'Di ba? Dinonate. Dinonate doon sa mga bata, sa schools, o kung saan pa man niya dinonate yon. Doon makikita na ever since, hindi naman kailangan ituloy ni Inday. Nabubuhay. Okay? Ang Duterte leadership, even before pa, nung si Inday ay mayor pa, vice mayor pa sa Davao. Okay? Yan ang gustong patayin ng mga bangag. Yan ang gusto nilang burahin sa isipan ng mga tao. Pero hindi nga nila mabubura yan eh. Never ever nilang mabubura yan, mga kababayan, dahil nararamdaman niya ng bawat Pilipino, yung mga Pilipino, yung mga taga Davao, well, actually, buong mundo, mga OFWs, nakita nyo kung anong leadership meron ang Pangulong Duterte. So ngayon, siguro ang role na lang natin talaga ng mga supporters, kasi given na yan eh. Nasisirain talaga si Inday sa media. Even nga panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung 6-something billion figure na yan, yung demonyong trilyanis na yan, 666, ay sisirain talaga si PRRD. Umikot pa nga yan, di ba, sa buong bansa. Kaya nga nagkaroon kami ng enkwentro sa Los Angeles. Remember that? Dahil yan, pinapakalat na ang Duterte ganito, ganyan-ganyan. Di ba? Matagal na yung script ni Trillanes, mga palangga. Lahat ng paninira, yes, gagawin nila para sirain si Inday Sara. Sabi nga ni Inday Sara, malinis yung kanyang record. Wala siyang record in the past na nagnakaw o naglustay ng pera. Yung mga ginigit nila ngayon, yung 125 million na yan, yung confidential fund na yan, si Marcos Bangag lang ang gumawa niyan. Then, ito ang kanilang drama. Pero ang tunay na salarin ay ang putang inang Satanas. Ang alpot na yan, ang bangag na yan, ang tunay na salarin, ang tunay na king and queen. May ginawa pala tayo, no? King and queen of maletas. Remember ito, natin. Nakita niyo ito, ginawa ko ito. Ayan, nakita ko yan. Yan yung ginawa natin. Yung hayop na yan. Nakita nyo? Okay, yan ang tunay na salarin. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay. Ano pa ba? Okay, forever Duterte, si Marcos Bangag di ko naramdaman ang kanyang pamumuno, sabi ni Jem. So, and then, ito pa rin yung ating topic sa Duterte, habang nagnanakaw everyday, sabi ko nga, segundo ang mga maletagang. Alright? Kaya nga ngayon, diba, yesterday, diba, nagsalita itong si Tambaluslos, meron siyang mga panakot sa mga bangag na, kung parang ang dating hindi siyang mastermind, na kapag ako, ang dating nun pag tinuluyan niyo ako, ilalaglag ko kayo. Diba? So, never ever na tayo maniniwala sa Romualdez na yan, sa Araneta, Marcos Romualdez na yan, dahil sila ang tunay na nagpapahirap sa inyo. Okay? Sila ang tunay na nagpapahirap sa inyo. Sila ang tunay na magnanakaw.
And now, by the way, si Dean nag-post na. Nakita ninyo? Well, yung tungkol sa, ano na yan, sa AIDA na yan, I exposed that already in 2023, right? Sinong nakaalala nun? Sino nakaalala nun? I exposed that already about sa ano na yan, about sa allegedly na may saltik ang mga boto at ang mga belat nila. Kaya nga ayaw yan magpa medical, okay? Magpa-medical, magpa-drug test, magpa-boto test yung mga yan. Sino? Magtaas ang kamay ng mga palanggan na nakaalala na in-expose ko yan sa inyo 2023 pa. Alright? Diba? Kasi nag-orgy nga sila. Okay? Allegedly, yung kanilang ampon. Remember that? Remember the word Aida? Dance, diba? Diba? Si Ate Aida? So ngayon, I am glad na sinasabi ni Dean, I finally covered my account after months of battling hackers. I have information they've been trying to keep from the public. Okay? The president has AIDA. I'm not sure how I can keep my account up. God save the Philippines. Okay? Pero hindi natin alam kung sinong president kasi hindi naman pinangalanan si Bangag. Right? Actually, this is a very safe, very safe na post ni Dean. The president. Marami naman president. Dean is very smart, ha? Okay. Now, mga kababayan, yung AIDA na yan, may mga lumalabas na talaga. Kasi pag addictus ka, di ba? Yes, na-expose na yan kasama, sabi ni Asha, na-expose na yan kasama si Taning, okay? Mismo yung nasa kampo nila eh. 'Di ba yung pokla na binibigyan ko ng pera dati? Yan pang nagpaliwanag sa inyo dati na pinicturean niya yung mga gamot nila, gamot gamot ng ampon nila. Marami kasing ampon sila sa Satanas na mayroon daw silang mga ganyan na may mga sakit. Actually, it's a sad kasi yung sakit na yan. Actually, hindi naman dapat natin ginagawang katatawanan yan. Kasi serious na usapan yan at marami ngayon sa ating mga kabataan ang infected dahil kulang sa education. Okay? For sure, baka may kakilala kayo. Sabi ni Hazel Corpus, you mentioned that many times. I did. 2023 pa lang. But para lang natin matpatunayan yan, na mayroon silang mga ganyang sakit, kailangan nila mag-undergo sa test, which is ayaw nga sa pulburon test, di ba? Okay? And I hope, inaano sila ng Korte Suprema, may nag-file pala sila, yung nag-file noon, na kailangan para mapakita na nasa tamang wisyo o nasa tamang health condition, ang health status, ang mga bangag o ang bangag na presidente ay kailangan mag-undergo siya sa ganon. Alright? So, I'm so happy na buhay si Dean Chase. Right? Pero again, ang laban natin, ang tunay na laban ninyo dyan sa Pilipinas ay ang pagnanakaw ng kaba ng bayan. So, ang question kung meron bang AIDA sila bangag? At not only si bangag allegedly si Liza Tanas meron. Allegedly, ang buong tropa nila. Dahil pagbangag, syempre kung nagbubulian sila or what, possible talaga na magkakaroon ng ganyang sakit. So, hindi natin malalaman, hindi natin yan mako-confirm hanggat hindi natin tatalian si bangag para tuslukin, yung i-puncture, pwedeng i-puncture sa kanya at makakuha tayo ng sample. 'Di ba? Ng lahat ng klaseng specimen para mapakita sa buong mundo na sila nga ay datus addictus. Right? Okay? So, hindi natin makukuha yung, yung medical report na yan kung hindi puwersahin si bangag or kung hindi maglalabas ng health bulletin, no, not health bulletin, medical report ang doktor na may hawak niyan. But again,
hindi tayo maniniwala sa ilalabas. Eto, warning. Okay? Kapag may, kasi ngayon, tulad niyan, naglabas si Dean, okay, president, pwede niya pinangalanan kung sino talaga ang president na may AIDA. Pwede president ng Mars o president ng Pluto o ng Jupiter. Kasi wala namang pangalan. Ang dami namang presidente, di ba? So anyway, mga kababayan, hindi warning to sa inyo, for sure, ang gagawin ng mga trolls ni Liza Tanas, ng mga bangag, maglalabas na naman sila ng mga St. Luke's documents, medical. Tapos i-feed na naman yan. Makukuha natin yan sa mga email andyan, positive na may AIDS si bangag. Okay, mag-ingat kayo dyan. Unahan ko na kayo. Tanim fake news yan. Alright? Para kayo ay mabiktima na naman, tatakutin na naman tayo, kayo ay kakasuhan na naman. So mag-ingat kayo dyan. But, okay, hindi pa sa ngayon mangyayari yan na maglalabas yung doktor, kung sino man yung doktor sa St. Luke's na alam niya na si bangag ay, infected. Kasi kung nakita nyo, ang PIDEA leaks na isang taon na sa April 30, abangan nyo yung live namin ni agent, I don't know kung kailan kami magla-live before April 30, mga kababayan. Kung natatandaan ninyo, yung St. Luke's doctor doon, di ba, na nagpapaliwanag, nagpapaliwanag na in-interpolate siya, mga kababayan, ay nagsisinungaling siya about sa drug test ni bangag. How much more ang AIDA test? Di ba? So walang lalabas na doktor ngayon unless na willing siya na mamatay para sa bayan. Right? Or kung magsasalta siya, let's say legit doctor, na magsasalta niya, ako si Dr. Kwak Kwak. Napatunayan ko, ito ang medical certificate ni bangag, ako nga pala, dahil naawa ako sa bayan, dahil pinamumunuan tayo ng aidatus addictus. Okay? So ito ako, or yung doktor na yan, lilipad, lalabas ng bansa, pupunta ng somewhere else, kukuha ng asylum, tapos magsasabi siya na ako si doktor, ganito, ganyan. Lumalis ako sa Pilipinas, hindi ko na kaya kasi ganito, si bangag ay isang addictus, ito positive, isang aidatus, di ba? Aidatus addictus, di ba? So, but sa ngayon, we can always say allegedly na si bangag ay at ang mga grupo niya ay may ganyan. Pero nakikita mo naman sa itsura niya, anytime pwede siyang matsugi. At yan din ang isa sa inaantay natin. Pero sa mga nanonood, mag-ingat kayo kasi tataniman kayo ng St. Luke's. Okay? St. Luke's medical certificate. Okay? Yung isa sa mga nagsabi niyan sa akin, okay, dati nating kakampi na binibigyan ko ng pera, pinakita pa na yung mga pictures ng mga gamot. Okay? Ng mga ampon ni Satanas na ito ay positive sila kasi nga, doon siya nag-base sa gamot na pinicturean niya doon sa loob ng bahay ng kaibigan niya. But syempre, sa larangan ng proseso ng batas, hindi naman porket, eto let's give these people the benefit of the doubt. Pero kung titignan mo sa atin, na bilang ordinaryong tao, let's say for example, okay, katulad niyan, yung sinasabi nung addictus din yun nagsabi ng addictus na, nakitulog ako dito sa aidatus na to, nakitulog ako sa bahay niya, kasi yun ang totoo, nakitulog siya sa bahay, tapos nakita niya yung mga gamot for AIDA. Okay? So, inassume niya na itong gamot na to, 1, 2, 3, 4, na pinicturean niya, dahil nakitulog siya doon sa bahay ni Aidatus Baboyitos, 'di ba, Kawatitos, 'di ba, lahat na. Dahil nakitulog siya doon, nakakita siya ng gamot for AIDA, so pinicturean niya. At sinabi niya sa publiko, which is sinabi niya talaga, na itong mga ampon ni Satanas ay positive kasi may nakita siyang gamot number 1, 2, 3, 4 for aidatus. But sa korte, pwede niyan lasutan yun. Ay, hindi naman akin yung gamot na yun di ba? Hindi akin yung gamot na yun, iniwan lang sa akin or what, ganyan-ganyan. But syempre, marurule out lang natin yan kung siya ay
what? Iti-test. Di ba? Lulusot at lulusot yung mga yan. Ang galing mag-fabricate ng kwento eh. Di ba? Ang galing nila mag-fabricate ng kwento. So yan ngayon, okay, mga kababayan, harap-harapan na nga, inamin na nga ng kapatid niya na addict siya, dinideny niya. How much more yung mga yan? Okay? How much more yung mga ganyang klase na i-deny nila? At again, papatunayan lang natin yan kung igagarote natin si Bangag, then i-puncture natin at kumuha tayo ng specimen. Di ba? Pag-gurgur na siya. Alright? Then ngayon, yung legitimate na doctor, na malalaman na natin na positive siya or ganyan. So yan ang katotohanan dyan, Palangka. Sa ngayon, ang gagawin muna natin ay, oh baby, baby, oh. Di ba? Justin Bieber look daw, sabi ni Palangga kanina, nababasa ko. Okay? Mga kampon ng kadiliman. So yung ano na yan, AIDA na yan, it's not new to you. Especially yung nakaka-follow sa akin. Right? So ngayon, ang pag-grateful tayo dahil nag-post na si Dean, pero sana siya talaga yan. 'Di ba? Sana mag-live na si Dean. Dean, mag-live ka. Okay? At i-pray natin na ligtas lang siya. Dahil alam mo naman, lahat kami dito tinutugis. Ano yan? May lubot. Kay Sili Satanas. May talaga sa... Kasi, kapag durugista ka katulad nila, wala na sila sa tamang kaisipan. So, puro lahat ay kalaswaan ang ginagawa nila or yung laman, basta puro hindi ko maisip yung Tagalog. Puncture talaga, hindi na lang biopsy, sabi ni Vene. Yes, pa-puncture talaga, din Palangga. Kamunduhan, yun pala. Puro sila kamunduhan. Puro kaputahan ang ginagawa nila. Kakarmahin talaga. Kakarmahin at kakarmahin yan sila. Kaya nga, lahat tayo invictus. Invictus talaga tayo. Hindi tayo, kumbaga, nasa tama tayo eh. Okay? So talagang unbeatable. 'Di ba? Hindi tayo kailanman matatalo ng mga kalaban kasi nga, mga Palangga, tayo ay nasa tamang wisyo. Sabi dito, ano sabi niya? Ito ba yung sinabi ni Kitty? Sabi daw ni PRRD, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ano pa sabi niya? May nabasa niya? Yeah. So ngayon, totoo na tunay, hindi na si PRRD, mga kababayan, okay, na hindi kailanman matatalo kapag ikaw ay nasa tama. Look at me. 4 cases, 2 dismiss. Okay? Kanina nakaraan, 1, 2 na. 2 more. Okay? Later on, abangan nyo ang libro ko. Hindi yung tay kami naman yung book ni Marlica, abangan nyo yung book natin. Okay? Dahil alam nyo yung book na ilalabas at isasampal natin sa mga bangag. Yes, sinabi ko nga, Casey, kung si Pangulo Duterte ay invictus, si Bangag naman ay addictus. Yes, undefeated, unconquered, unbeatable, 'di ba? Hindi nila hawak ang beat. 'Di ba? Tayo ang may hawak ng beat kasi yung mga yan, mga kababayan. Kaya ganyan ang ginagawa kasi talong-talo sila. Alam bakit sila talo? Kasi nasa side sila ng kasinungalingan, tandaan niyo. Kaya nga sa labang ito, kahit sa laban ng buhay, Mia Pochi, The Story of Your Life, yeah. Sa laban ng buhay, gusto ko yan, title ng book mo, Maharlika, will be Puncture. Sabi ni Benny Bellino, sa laban ng buhay, laging mananalo ang tama. Kasi pag nasa tama ka, kahit matulog ka, untugin ka, lasingin ka, ganun pa rin yung sasabihin mo. 'Di ba? Right? So yun, mga kababayan.
So ngayon, tignan natin ang mga eksena. Oh, by the way, itong si De Lima, nagbiga-biga. Okay, may post siya eh. Teka. Bago ko makalimutan, meron siyang pinost na naloka kayo, di ba? Ang sabi ni De Lima, may kasabihan, kung gustong humarap, may paraan. Kung ayaw, may bilyon-bilyong dahilan. Referring to Inday Sara. Kaya nag-comment ako sa kanyang post. Sabi ko, may kasabihan na ang matandang gurami na uhaw sa buto, sa driver na may asawa nagpapajiyot. O, di ba? Tingnan natin to. Okay? Itong hayop na ito, well, alam nyo, ang gawin na lang natin, ipagpatuloy lang natin yung laban natin at ang suportan natin kay Inday Sara sa mga Duterte at suportan natin sa mamamayang Pilipino. You know why? Kasi mga kababayan, hindi naman to bago eh. Yung mga ano nila ngayon, yung ginagawa nga kay Inday Sara, hindi ito bago. Matagal na to even during PRRDs. Okay? Ano pa dito? Lahat puro ganyan. Saan ba to? Nanap ko lang. O baka binura niya. Ito. Tingnan ko, nandoon pa yung comment ko. Ay, binura na nila. Teka, hindi. Baka, hindi. Mali. Tignan natin yung comment ko kung nandoon pa. Kay Laila Bigatla. Okay, tignan natin kung binura na ni Laila Bigatla ang comment ni Maharlika. Alright, we'll see. Ang jutang ginimis na to, akala mo kung sinong malinis, ilumantak ng kadiring buto. Alright? Well, sick na dito pa. Alright. Sabi niya, mukhang burado na. Binura na nila. Teka. Binura na ni De Lima yung aking comment na yon. Sabi na eh. Teka natin uli ha. Tignan natin kung nandoon pa ang ating comment. Buti na lang, ni-screenshot ko yun, ano. Sabi ko na nga ba, buburahin ng gagong yan. Wala na, binura niya na. Eto, binura. Ba't mo binura? De Lima. Wait. Hanapin ulit natin, baka nandiyan pa. May kasabihan. Ay, hindi, nandito pa, 947. Ayan, andyan pa pala, buhay pa. 14.7 yung comment. Oops. Ayan dyan, Anyway, ano sabi ng mga tao kay Laila De Lima? Sabi niya, may kasabihan, kung gustong humarap, may paraan. Kung ayaw, may bilyon-bilyon dahilan. Alright? So, kaya may kasabihan na ang matandang gurami na uhaw sa buto, sa driver na may asawa, nagpapajiyot o kumakapit. Sabi ng mga tao, natatawa eh. Grabe ang tawa ko dito. Ha. Alright. Uhaw na uhaw. Ang tawag dito? Si De Lima. Okay. Mga palangga, alright, so it's like 47 minutes sa pala tayo. My point, si Attorney Harry, yes, my point talaga. Okay, so ngayon, buwan natin si De Lima. Mananatili yung ating support. Another issue, yung nirelease pala ni Inday Sara na nag-request siya ng kanyang travel, di ba? Yung travel niya sa Europe at saka sa South Korea. Di ba? In-explain niya sa atin na in-approve nila last minute. So, ganun talaga yung mga bangag. So, I think kaya mag-travel si Inday kasi, syempre, papa niya nandoon sa Netherlands. At the same time, yung mga tao all over Europe, inaantay si Inday Sara doon. Kasi birthday niya pati. Diba? Mga palangga? Yan. So ngayon, dahil sa sobrang inggit ng mga bangag na ito, piperwisyoin talaga nila si Inday Sara. Pero mga kababayan, temporary lang ito. Malay mo, sooner, talagang magagano na si bangag dahil meron ng Aidatus Benedictus. Diba? Dahil full-blown na. We don't know. Kasi bilog ang mundo. Okay? Bilog ang mundo. Hindi sila forever yan. Kaya please, Inday Sara, ingatan mo yung sarili mo, yung mga nagmamahal kay Inday Sara, protect Inday Sara. Dahil ganito ka-desperado ang bangag. Ganito ka-desperado ang mga kakampwet na nagkakampi-kampi na sila. Ganito sila dahil wala silang pambato eh. Wala silang panlaban na mayroong nagawa sa bayan. Right? Wala silang pambato na katulad ni Sara Duterte. Kung makauwi lang ako, tatandem na ako kay Inday. Day, back to back tayo, Day. Presidente ka. Ako yung
Secretary of Gurgur. Secretary of Gurgur. Ganun pa man, hindi ko na patatagalin, di ba? Medyo malumanay tayo ngayon. May mga reasons kung bakit paminsan-minsan malumanay ang aking alindog. Kasi gray, I really like this outfit today. Di ba? You like my hair, huh? Di ba? Salt and pepper. Ay, nako. Sabi ni Bossy, tanong, wala silang vlogger na katulad mo? Yes. Wala silang vlogger na katulad ko na kahit kailan hindi nababayaran ang alindog. Kaya, bago ako umalis pala, mga kababayan, few minutes. Pero itong malungkot na laban natin. Okay? Teka muna, sabi ni MU, for the, Miss Marlica, ang title ng book mo is Salamat Maharlika. Pwede rin, okay? But ganun pa man, mga kababayan. So now, naniwala na kayo sa amin ni Harry Roque. Matapos nila kaming babuyin, gawa ng kwento, na kami ay very ganito, ganyan. 'Di ba? Kayo dyan sa dahig, sana magising kayo. Marami talagang sumusuporta kay PRRD. Gamitin ang pangalan katulad ni Madriaga. Who knows, yung mga dyan iba sa dahig, yung mga alpot, magiging Madriaga. Na later on, gagawa ng kwento kay Inday Sara, na ito, dahil sa sobrang dami ng pictures, ito actually, sinabi ni Inday Sara sa akin, ganito, ganyan, ganyan. So itong laban natin, sa buhay man at sa politika, di ba, uncertain talaga kung sino ang tunay mong kakampi. Yes, Marzel. O kung sino lang ang may vested interest. But I assure you, okay, iba kasi yung bangag na ang support ko kay Inday Sara ay hindi magiging katulad ng bangag. Kasi hindi man adik si Inday. Di ba? Hindi siya adik. Ang bangag ang addictus. At walang record si Inday Sara katulad ng record ng mga Marcos na sa sinapupunan pa lang nila, magnanakaw na sila. Right? Kaya ang pagkikiingatan, alam nyo, ito ipaalala ko sa inyo. Recently, di ba, nag-release si Inday ng bulletin, ng paalala na mag-ingat kayo sa scammers. Ulit-ulitin ko po, para to protect Sara Duterte, kayong mga followers, kayong mga tagapanood, gisbuksan ninyong isipan ninyo. Ang mga alpot na nagkaaway-away na, ang mga double agent na gumagamit sa pangalan Duterte, lalo na tay kami naman, Salamat PRRD na libro, merchandise na pangalan ni PRRD o ng mga Duterte, lahat yan pang scam sa inyo. Nag-release na ang ating mahal na Vice President at ang kanyang mga kapatid na sila ay hindi nagbibenta ng Salamat PRRD na libro. Although hindi na sinabi, pero hindi sila nagbibenta ng kahit ano. Hindi sila nangihingi sa inyo ng solicit, pangbulaklak, pangkain, or what. By now, dapat gising na kayo. Mga scammers gumagamit kay Inday. Ang gumagamit niyan ay ang mga alpot. Ako, kung magbibenta man ako sa inyo, I will use my name. Maharlika, Boljakan. Diba? Yung mga ano natin, mga merch natin, which is hanggang ngayon, nag-aantay pa rin kayo, di ba? Hindi natin gagamitin ang pangalang Duterte. Pwede ko naman gamitin yung boobs ko. Di ba? Chika lang, di ba? Again, sana magising na kayo. Ilang beses po nag-release ng paalala ang Inday Sara, nag-release pa ng Rodrigo Roa Duterte na ang kanyang pamilya hindi nangingi ng donasyon, hindi nagbibenta ng libro, hindi nagbibenta ng merch, hindi nagpapapremyo, di ba? May mga ganun na lumalabas ngayon. Mag-ingat kayo sa scammers. Misvindicated. Mag-ingat kayo sa mga vloggers na ganun, na nanghingi sa inyo ng inyong mga information. Nasaan na itong mga ulul na mapapalaya si PRRD through that tay kami naman. Naalala niya? Nag-aaway-aaway kami dyan. Especially the Team Alindog, yan ang tagapagtanggol ninyo. Dahil sila talaga, inaraw-araw nila yan. Pinaasa kayo, di ba? Umasa kayo. Si Marlica, ganyan, ano lang yan, hindi naman yan tunay na Duterte. Naku, inaano niya yung, yung effort ni Alpot, patungkol din sa tay kami naman. They're making money out of you sa solicitation.
Yes, Sunny West, yung personal data nyo, nakuha na nila. At gagamitin nila yan sa kanilang agenda. Makatatakbo sila ng party list. Right? Pati movie ni PRD, ako nag-expose dun sa inyo. Nung nasa higa ko, gagawa sila ng movie ni PRD. Kaya chinuchu ko yan eh. Ako yung chuchu doon. Chuchu rin ako pa minsan-minsan. Inamin ko naman na ako ang nag-chuchu. Bakit? Siyempre, gusto kong protektahan ng PRRD. May movie ba sila natuloy? O, gumagamit sila ng pangalan ni PRRD. Si Alpot ang numero 1 dyan. O, kaya wag na kayong lumayo. Dito lang kayo sa lola ninyo. Diba? Sinabi ko naman lahat yan. Ano ba ako? Lahat yan, pati kay Bangag. Hindi naman ako, hindi naman tayo dito, Madam Oring. Pero, meron tayong legitimate, totoong A1 info. Kaya nga tinatakan si Palangga na misvindicated. Kaya sila galit sa'yo, sabi ni Liz Vergara, kasi binoking mo. Well, mga Palangga, kahit anong gawin nilang galit sa alindog ko, paninira, hindi nila, di ba, Invictus. Invictus, hindi nila kaya ang mga gantong, mga pautot. Hindi nila kaya mga hair natin, ang mga kulot-kulutan. Di ba? Minsan may uban, minsan wala, minsan blandina, minsan, kung ano-ano na lang. Hindi nila kayang talunin ang taong nagsasabi ng katotohanan at walang vested interest sa ngalan ng mga Duterte na ginagamit ang pangalan just to katching at lokohin kayo at bentahan ng kung ano-anong kaputahan. Anyway, this is your Palangga.